Ang kapangyarihan ng barangay chairman sa ilalim po ng barangay justice system? Ang chairman, siya yung chairman ng lupong tagapamayapa. So aside na siya yung CEO ng barangay, siya yung presiding officer ng barangay kasi may sangguniang barangay, siya yung presiding officer. May session yan, I think twice a month. Okay, twice a month. Then aside that, siya din yung chairman ng lupong tagapamayapa. Yun ang role ng barangay. Ang lupong tagapamayapa, hindi sila mga huwes. Ang purpose nila is mediation. To mediate ang mga kabarangay para harmony ang barangay. Walang gulo ang barangay. Dapat nga, ang mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, magtulungan kayo, hindi kayo mag-awayan dyan. So yun ang role ng kapitan. Kung may away, i-mediate. So yun, hindi dapat na lalo pa niyang sulsulan yung kanyang kabarangay. Hindi yan ang role ng kapitan. Hindi yan ang role ng lupon. Ang role ng lupon, exert effort na i-mediate yung bawat panig para may harmony ang kanilang barangay. At Kuya Mark, segue lang natin itong kapangyarihan at tungkulin ng barangay chairman dahil tuloy na tuloy pa rin ang barangay na SK elections dahil wala pang batas as of now. As of today, may barangay election this coming December. December 1. December 1, may barangay election. And maganda ang pagkakaiba sa barangay election based on my experience in politics, MJ. Mas personalized ang issue sa barangay. Ang sa Senado, hindi yun. National issues ang pinag-usapan. Ang governor, mga mayor, ang pinag-usapan dyan yung provincial issues lang. Ang lawak ng issue dyan. Pero sa barangay, pati ugali pinag-usapan. Parochial concerns. Pati yung ugali ng iyong asawa, anong ginagawa mo, pinag-usapan dyan. Kasi kabarangay lang kayo. So, mas naging personalized ang politika sa barangay election. So, yan. Bigat din pala ng Kuya Mark, no? Tungkulin ng barangay chairman, tagapagpatupad ka ng mga batas at ordinansa. Paliwanag po ninyo yung sangguniang barangay, pangulo siya. Paano yung kung may mga botohan, Kuya Mark, sa sangguniang barangay na tabla? Hindi, kasama siya sa boto. Kasama siya sa boto. Parang siya masisilbing tiebreaker. Parang gano'n. Gano'n. Tsaka yung sa barangay justice system, pati yung sa development programs ng mga barangay. At meron din pala siyang kapangyarihan na magdeklara ng emergency measures, curfew, mga gano'n. Mga gano'n. So, yun ang trabaho ng barangay. Parang mayor siya ng isang barangay. Little mayor. Kasi ang mayor, malaki, isang bayan yun eh. Kaya mayor siya ng isang barangay. Pero kung tingnan mo, ang barangay captain, kung pag-uusapan natin yung function, mas powerful ang kapitan. Kasi mayroon siyang executive function, CEO siya ng barangay. May legislative function siya. Kasi siya yung presiding officer ng sangguniang barangay. And may partly, para siyang huwis din ng barangay. Unlike ang mayor, CEO lang. Ang governor, CEO lang. Kasi ang presiding officer ng sanggunian is the vice governor or the vice mayor. But ang kapitan, siya din ang presiding officer ng sanggunian. Paano na lang kung parang national ang scope ng power, kung gano'n ang igawad mo sa presidente? Grabe. Absolute, parang gano'n. Ikaw yung presidente, ikaw yung Senate President, or ikaw yung Speaker of the House, same time, ikaw ang Chief Justice. Grabe. Parang gano'n. Kung small unit of the society, ang kapitan, parang gano'n. Per barangay lang. So, kung mangyari yun sa presidente, absolute power na. Siya yung tagagawa ng batas, siya yung taga-implement ng batas, siya din taga-interpret ng batas. Authoritarian na yan. Authoritarian regime. Para martial law, no? Parang gano'n. Grabe pala, Kuya Mark. Meron din pala siyang kapangyarihan na maghirang ng mga opisyal ng barangay. Maghirang ng mag-appoint ng mga barangay tanod. Gano'n yan. Health workers, daycare workers. So, napaka-special. Maganda ang role ng kapitan, hindi yan ordinaryong chairman lang ng barangay. Siya yung parang tatay ng barangay. And malaki ng budget ng barangay ngayon. May mga barangay na umabot ng 10 million budget, 20 million budget. I think may 100 million budget ng isang barangay lang. Meron yung barangay sa Pasig. Meron ako na-cover dyan. Barangay Hall, may elevator. Sa Pasig. Pinakamayamang barangay ata yun eh. I think yung income nito ng barangay na yan, 100 to 200 million. Dahil nasa gitna siya ng business district. Yes. Tapos yung SK naman, ang budget ng SK, 10% of the budget of the barangay. For example, ang barangay captain, ang barangay budget is 100 million. Ang SK, 10 million. 10% of the budget of the barangay. So may mga barangay na maliit lang budget, may mga 500,000 a year,
300,000 a year, may 1 million a year. May mga barangay din umabot ng 100 to 200 million a year. Shalom sa mga kapatid natin dyan at mga kababayan sa Israel. Nanonood sila ngayon ng live, Kuya Mark. Yan ang gusto kong puntahan. Sana makapunta ko sa Israel. Kasi hopefully, in the future, I'll visit Israel. Huwag mo na ngayon kasi magulo. In better times. But in better times, I'll try to go there para makita ko naman yung history, yung actual scene na nabasa lang natin sa Biblia.